Okay, good morning everyone. So nakaraan, tinalakay natin ang tungkol sa Asya, no? So kung gaano kalaki at gaano kamangha-mangha ang katangian ng Asya. Ngayon naman, ngayong umaga, tignan naman natin kung ano ang makikita natin sa Asya. No? Kung ano ang paglalarawan ng kanyang katangiang pisikal sa Asya. So ngayon, tatalakayin natin ang mga uri ng anyong lupa at anyong tubig sa Asya. So handa na ba? Okay, kung handa na, talakayin na natin ang ating paksa sa araw na ito. Muli ako si Gina Jimenez, ang inyong AP teacher. Okay, so magsimula tayo sa mga anyong lupa sa Asya. Siyempre, kapag sinabi natin anyong lupa, yun ay tumutukoy sa mga likas na yaman, no, na ibinibigay ng kalupaan. Okay, so mag-start tayo sa yan. Ano ba nakikita sa larawan? Okay, very good. Yan, tatawag natin na bulubundukin. So, napakaraming mga bundok, ano? So, ito ay anyong lupa na nakahanay at binubuo ng maraming bundok na magkakaduktong. Ibig sabihin, marami kang makikitang mga bundok. Hindi lang siya isang bundok lang. So, maraming mga magkakadikit na bundok. So, ang tawag natin dyan ay bulubundukin. So, ang pinakasikat na bulubundukin sa buong mundo ay tinatawag natin na Himalayas. So nakaraan, no, diniscuss ko na yung Himalayas, no? So ito ay may habang 2,415 kilometers, no? Ganun siya kahaba. So matatagpuan ito sa mga bansang China at Nepal, no? So meron din tayong tinatawag na bulubundukin ng Hindu Kush na matatagpuan naman sa Afghanistan, sa kabandang Pakistan. At meron din tayo na sa Ural Mountains o na matatagpuan naman sa kanlurang Asya. Siyempre, sa Pilipinas, meron din tayo bulubundukin. Ito ay tatawag natin na Sierra Madre. So, ito ay mahabang bulubundukin din, ano, na matatagpuan sa Pilipinas. Okay, kung merong bulubundukin, meron naman, ano yung nasa larawan? Very good. Yan naman ay bundok or mountain. Okay, so ito ay tumutukoy sa pinakamataas na anyong lupa. Okay, isang bahagi ng lupa na nakataas na mas matarik kaysa sa burol. Okay, so ibig sabihin, siya yung pinakamataas na anyong lupa na na makikita natin, no, sa ating kapaligiran. Halimbawa niyan ay ang Mount Everest, no? Si Mount Everest ay matatagpuan sa Himalayas. Diba sabi nga natin, ang Himalayas, yung tabi-tabing mga bundok or magkakadikit na mga bundok. Isa roon ay si Mount Everest. Si Mount Everest ang pinakamataas na bundok sa buong mundo. Okay? So, saan siya matatagpuan? Sa bansang Nepal. Okay. So, dyan ay napakalamig. Mayroon ng mga Pilipino na nakarating or nakaakyat sa Mount Everest. Isa na nga dyan ay si Romy Garduse na isang mountaineer or professional mountaineer. No? Okay, next. Ayan. Siyempre, kung mayroong bundok, ano ang tawag natin dun sa may butas? No? Yung pinakatuktok ng bundok. Ang tawag natin dyan ay vulkan or volcano. Okay, so ito ay anyong lupa na may bukana na nagbubuga ng magma, lava, at mga bato. Okay, so halimbawa niya na natagpuan natin sa Pilipinas ay yung Mount Mayon, saka Mount Pinatubo at Mount Apo. Ayan, so meron din tayong tinatawag na bundok Semeru at Krakatoa or Bulkang Semeru at Krakatoa na matatagpuan sa Indonesia. Meron din ang Japan na sikat sila sa Mount Fuji. Okay? Meron din ang Pilipinas na Pinatubo at Taal, sinabi ko kanina. So, ibig sabihin, sa mga bansang timog sila ng Asya, gaya ng Pilipinas,
or tayo ay mga bansang nasa loob ng Pacific Ring of Fire, no? Tayo ay mayroong mga aktibong bulkan, no? So yung mga nabanggit na bulkan dito ay mga aktibong bulkan. Okay, so ibig sabihin, any moment pwede silang sumabog, na may mga bulkan kasi na natutulog, no? So sa atin, mga aktibo sila na sumasabog talaga. Okay, next. Ayan, ito naman tinatawag natin na talampas or plateau. Okay, pakiulit nga, plateau. Okay, very good. So ito ay naman tumutukoy sa mataas na lupa, pero patag yung ibabaw niya. So imagine niyo yung bundok, pero pagdating sa tuktok, patag, no? So ibig sabihin, may isa siyang bundok na mayroong kapatagan. Okay, so ang halimbawa niyan ay ang Tibetan Plateau. Okay, ang Tibetan Plateau ang pinakamataas na talampas sa buong mundo. Tinatawag din siyang roof of the world. No, ibig sabihin, siya yung pinakamataas, no, nakapatagan talaga. Nasa taas na kapatagan. Okay, so sa atin, meron din tayong plateau or talampas. Yun na nga yung tagpuan sa Baguio at Tagaytay. Okay, so napakalamig, no? Kasi nga nasa mataas na lugar ka, no? Sabihin, ito'y nasa bundok ka, pero sa pagdating sa tuktok, merong patag or kapatagan. Okay, so next naman dyan ay ang, ano kaya yan? Very good, yan ay disyerto or desert, no? Ito naman ay tumutukoy sa tuyo at mabuhanging malawak na lupain. Okay, so matatagpuan ito kadalasan sa mga may init na lugar. Pero alam nyo ba, nasa China o sa Mongolia, na meron tayong tinatawag na Gobi Desert, no? Doon sa hilagang bahagi ng China at ng loob ng Mongolia. Ito ang pinakamalamig na disyerto sa buong mundo. Ito ay mayroong sukat na 1,295 square kilometer, no? Ang pinakamalaking disyerto sa buong Asia at syempre pang-apat sa buong daigdig, no? Ang pinakamalaking disyerto naman sa buong daigdig ay nasa Africa, doon yung Sahara Desert. Yan. So, ito yung Gobi Desert. Yan. Nakikita nyo yan, yung Gobi Desert na makikita sa hilagang bahagi ng China at sa Mongolia. So, yan, malamig dyan, no? Kasi usually, ang tingin natin sa disyerto ay mainit. Na may mga disyerto rin sa kanlurang Asia gaya ng Saudi, Qatar, no? Sila ay mga may mga disyerto na may init ang kapaligiran. Next naman, meron tayong tinatawag na kapuluan o archipelago. Ito ay isang lupon ng mga malalaki o maliliit na pulo. Ibig sabihin, maraming mga pulo or isla, no, sa isang lugar. So, tawag natin doon kapag maraming pulo or isla ay kapuluan. So, halimbawa niyan ay ang bansang Indonesia. So, ang Indonesia ang pinakamalaking archipelagong bansa sa buong daigdig. Ano? Na meron siyang 13,000 na mga isla or pulo. Siyempre, kabilang din ang Pilipinas. Tayo naman, meron tayong bilang ng mga pulo na 7,107. No? Sumunod din dyan yung Japan, isa rin pulo, pero hindi kapuluan ng Japan, ano? Pero isa siyang pulo din, ano? Saka meron siyang maliliit na mga pulo. Okay, so yan ang tinatawag natin na kapuluan. Maraming mga pulo or mga isla. Siyempre, kapag nag-iisa lang ang pulo, ang tawag natin doon ay pulo or isla or island, no? Lupa na mas maliit kaysa kontinente at napaliligiran ng tubig. So kapag isang lupa na paliligiran siya ng tubig, ang tawag natin doon ay isla or pulo. Yan. So halimbawa ng mga bansang mga pulo, ito ay ang Cyprus, Maldives, mga pulo ng Pilipinas gaya ng Luzon, Visayas at Mindanao,
Hainanat ng bansang Taiwan. Yan yung halimbawa ng pulo. Okay, or isla. Napapalibutan sila ng anyong tubig. Next naman dyan ay yan. Ano kaya yan? Ayan, very good. Yan ang Tangway o Peninsula. Okay, so ito ay isang malaking bahagi ng lupa na napaliligiran ng tubig. Kilala rin ito bilang tangway dahil may bahagi itong nakarugtong sa isang malaking masa ng lupa. So, pag sinabi natin tangway o peninsula, sila yung nakausli. Nakadikit sila sa isang anyong lupa or nakadikit sila sa isang lupain, pero ang kanilang katawan ay nasa karagatan. Okay, so halimbawa niyan, ayan, ito ay bansang Korea. Si Korea, si North at South Korea ay nakadikit or nakadugtong doon kay China. Yung kulay yellow na yan. So, si Korea ay nakadikit kay China pero ang kanyang katawan ay napalilibutan or nakausli doon sa karagatan. Okay, yung Pacific Ocean. Okay, naunawaan po ba? Okay, very good. So, dito naman, dumako naman tayo sa kapatagan o plains. Ito ay malawak at patag na anyong lupa na halos ang kapat or 1/4 na bahagi na anyong lupa ng Asya ay kapatagan. Okay, so si kapatagan, dun madalas nagtatanim ang mga tao, no? So, ngayon naman dumako tayo sa anyong tubig sa Asya. Siyempre, pag sinabi rin anyong tubig, ay yung mga yamang likas na binibigay naman ng tubig. Halimbawa dyan ay una na riyan ay ang ilog o river. Ito ay mahaba at makipot or maliit or mapayat, no? Na anyong tubig na dumadali mula sa mataas patungo sa higit na mababang level at humaagos patungong dagat. So kapag nakakita kayo ng ilog, ang tagus nun or yung daloy ng tubig nun, tinatagusan nun ay ang dagat. So, halimbawa ng ilog sa Asya ay ang Tigris at Euphrates or Euphrates. Ito ay nagsilbing lunday na sinaunang kabiyasan sa Asya at mundo. Ibig sabihin, sa ilog Tigris at Euphrates, diyan nag-start ang kabiyasan sa Asya. Meron ding ilog Indus sa India, Pakistan at China. Meron ding Wangho River sa China at ilog Pasig naman sa Pilipinas. Ayan. So, meron din tayong tatawag na lawa o lake. No, ito naman yung kung ang isla ay anyong lupa na napapaligiran ng tubig, ang lawa naman ay anyong tubig na napapaligiran ng lupa. Okay, so ang Caspian Sea na matatagpuan sa Kazakhstan at ilang bahagi sa bansa sa Asya, ang pinakamalaking lawa sa buong mundo. No, yung Lake Baikal naman, yung Lake Baikal o lawa ng Baikal naman, ang pinakamalalim sa buong mundo. Kaya tinawag siya na Caspian Sea kasi nga akala ay isa siyang karagatan dahil sa sobrang lawak niya. Pero ang totoo ay isa siyang tubig na hindi maalat at napaliligiran siya ng lupa. Okay, yun yung Caspian Sea, pinakamalawak na lawa sa buong mundo. At meron ding lawa sa Pilipinas, yung Laguna Lake at Taal Lake. Okay, so ayan, meron tayong natawag na karagatan o ocean. Ito naman yung pinakamalawak at pinakamalaking anyong tubig. No, kung saan yung lupa, ang pinakamataas na anyong lupa ay bundok, ang pinakamalawak at pinakamalaking anyong tubig naman ay karagatan. Halimbawa na riyan ay Pacific Ocean at Atlantic Ocean. Okay, so ang Pacific Ocean ang pinakamalaking karagatan sa buong mundo. No, so matatagpuan yan sa silangang bahagi ng Asia, lalo na ng Japan. Okay, so meron din tayong tatawag na Indian Ocean saka Arctic Ocean. Etong naka-arrow na green saka blue, yan yung karagatang Pasipiko at Atlantic Ocean. Hindi sila nagmi-meet
no? Kung titingnan nyo, yung isa ay green, yung isa ay dark, no, na green. Bakit kaya hindi nagmi-meet? No, ipapaliwanag ko sa inyo sa susunod nating pagkikita. Okay? So next. Meron din tayong tinatawag na dagat, no? Yung dagat naman, mas maliit naman siya sa karagatan. So marami yung dagat sa matatagpuan sa Asia. Okay, so meron naman tayong tinatawag na, yan, syempre, ang pinaka-controversial sa bansang Pilipinas ngayon, ang Manila Bay, no? Sa siyang Looc o Bay. Ito ay bahagi ng dagat na may bahaging napalilibutan ng lupa, no? So halimbawa nga yung Manila Bay. Okay, so kung meron naman tayong bay, meron tayong tinatawag na very good, talon o falls. Ito ay anyong tubig na bumabagsak sa ilog o sapa mula sa mataas na lugar. Okay, so alam naman niyo, pinakamataas na ilog sa buong mundo ay Angel Falls. Kaya lang hindi siya makikita sa Asia. Kaya hindi ko na nilagay. Okay, so ito naman, tinatawag natin na Golfo or Gulf, no? Mas malaki sa bay, no? Or sa Looc, na napapalibutan naman ng lupa. So, ito yung halimbawa niya. Ayan. So, nakikita niyo yung Gulf of Aden sa Arabian Peninsula, no? Yan yung tatawag natin na Golfo, no? Siya yung nagdudugtong sa bansang Yemen at sa bansang Somalia. Okay? So, next. Yan. So, yun yung mga anyong lupa at anyong tubig na matatagpuan sa Asia. Ngayon naman, tingnan natin yung mga vegetation cover sa Asia. Ano ba ang vegetation cover? So, pag sinabi natin vegetation cover, no, ito ay nangangahulog ang uri o dami ng halaman sa isang lugar. So, kaya nga vegetation, pwede siya maging kasing tunog ng vegetable, di ba? So, ibig sabihin, uri ng halaman, mayroon yung isang lugar. So, tingnan natin ano-ano yung mga uri ng halaman sa Asia. Yan, sa larawan, yan ang tatawag natin na steppe. No? Everybody say steppe. Okay, very good. No? Ito ay lupaing may maliit na damuhan na ang ugat ay mababaw. So, gaya na nasa larawan, mababaw yung ugat kasi nga yung tubo, yung ugat ay hindi masyadong nakakapit sa lupa. No? Saan siya madalas makikita? So, matatagpuan ito sa Mongolia at Manchuria. No? So, sa medyo mataas na lugar. Okay, so, kung si steppe ay mayroong mababang damuhan, ito naman ay mataas na damuhan. Siya si prairie. Okay, everybody say prairie. Okay, prairie or prairie. Lupaing may damuhang matataas at may malalim na ugat. Okay, so si steppe, mababaw yung ugat niya or hindi ganun kakapit yung ugat. Si prairie naman, masyadong makapit naman yung or malalim yung kanyang ugat sa lupa. So, kadalasan matatagpuan siya sa bansang Mongolia, Manchuria at Russia. So, yung mga matataas na lugar din, no? Or malamig na lugar. Okay, so, meron din tayong tinatawag na sabana. Okay, so, si sabana naman, tatawag natin na pinagsamang damuhan saka kagubatan. So, kung makikita nyo dito sa larawan, may kagubatan, mayroon din siyang mga damuhan o uri ng mga damo. No? Usually, dyan makikita yung mga hayop, no? Mga wildlife, no? Diyan matatagpuan. So, makadalasan makikita ito sa mga bansang Myanmar at Thailand. Okay, next. Meron tayong natawag na taiga. Okay, taiga. Coniferous ang mga kagubatan dulot ng malamig na klima dahil sa dala ng presipitasyon ng yelo o ulan. Pag sinabi natin coniferous, yun yung parang pine trees. No? Kung makikita nyo sa larawan, ayan, ganyan yung coniferous, parang mga pine trees. Okay, so kaya ganyan yung kanilang mga halaman
or ganyan yung mga halaman dyan ay dahil kapag malamig or masyadong mababa ang klima, no, nagsi 0 degrees talaga, ay nagyeyelo yan. No? So kapag umiinit naman ang kapaligiran o ang klima, natutunaw ang yelo, kaya nagiging mayabong ang mga halaman dyan. So yun yung coniferous, yan yung mga pine trees, no? Uri ng halaman. So yan ay kadalasan makikita sa bansa, sa lugar na Siberia, sa Russia. Okay, next. Ayan. Yan naman natawag natin na rainforest. Okay? Or tinatawag natin na maulang kagubatan. So bakit kaya maulang kagubatan? No? So meron kasing usually yung sa matataas or sa mga bundok niya, matataas yung lugar, no, nagki-create sila ng sarili nilang ulan. No, kadalasan makatatagpuan yan sa lahat ng mga bansa or halos lahat ng mga bansa sa Timog Silangang Asya, lalo na dito sa bansang Pilipinas, no? Tayo, ang uri ng vegetation cover natin ay rainforest. No, kasi maganda ang klima natin, hindi gaanong malamig, hindi gaanong mainit. Okay, so ayan, so tingnan natin, no. Nope. Ayan, so bakit kaya iba-iba ang mga anyong lupa, anyong tubig at vegetation cover sa Asya? May kinalaman kaya dito ang uri ng klima na mayroon ang bawat lugar sa Asya? So malalaman natin ang kasagutan sa susunod natin na aralin. Ang ating paksang tatalakayin sa susunod ay ang uri ng klima mayroon sa Asya. Kaya naman, basahin na sa module yung uri ng klima, no, na matatagpuan sa module, yun ang inyong babasahin. Maraming salamat mga bata at inaasahan ko na kayo ay magbabasa sa inyong mga module. Maraming salamat at good morning!